At this point, let's talk to Owen Gonzaga, Provincial Disaster Risk Reduction Media Information Communication of the Dinagat Islands. Kumusta na po ang panahon dyan? Hello po, magandang umaga po, mayong buntag. Yung panahon natin dito ngayon sa Dinagat Islands compared yesterday ay medyo mas okay po yung panahon ngayon kumpara kahapon na sobrang lakas po ng pagbuhos ng ulan kasama ang pagbugso ng hangin lalong-lalo na kagabi. But now Dinagat Islands is experiencing a weather na makapalang ulap sa kalangitan, subalit hindi na malakas ang ulan. Sa ngayon nga ay walang pag-ulan ngayon at medyo nagpaparamdam na ang araw. Ano yung flooding situation ngayon natin sa areas? Medyo mataas pa ba? Humuhupa na? Are we still on alert? Regarding po sa flooding, wala po tayong naitalang bumaha dito sa Dinagat Islands. Sa awa ng Diyos, kahit nga sa malakas na pagbuhos ng ulan kahapon at kagabi, wala po tayong naitalang flooding po dito sa Dinagat Islands po. And of course, the goal every time may mga calamity is sana walang casualty or injured. But of course, we'd have to ask you this. May reports na ba tayo ng missing or casualties? As of this moment, sir, from the data mula sa Emergency Operations Center, wala po tayong mga casualties dito sa Dinagat Island. Oh, that's good. That's good to hear. Pero so far kasi yung huling bulletin na nakita ko rin din sa Pag-asa, signal number 2 pa rin ang Dinagat Islands. Pero let's say na humupa na ito, kumusta kaya tingin nyo yung damages and kung yung magiging recovery rate nyo kaya, mabilis lang ba o medyo may issues kaya along the way? Based po sa effect ni Basyang dito sa Dinagat Islands, hindi naman po gaano kalaki o napuruhan yung Dinagat Islands kahit na tayo ay nasa signal number 2. Kaninang umaga nga, naglibot tayo, yung effect lang dito sa Dinagat Islands, yung mga small twigs of trees, yung mga banana trees lang. Pero in terms of mga structure na nasira, wala po tayong naitala kahit sa malawakang epekto sa agrikultura. Only those things lang po, yung mga small twigs of trees. Na inasa namang makiklear ito within the day. Nagkaroon tayo ng power interruption kagabi dahilan sa pagbugso ng hangin. Subalit may mga area na naibalik na ang supply ng kuryente. At within the day, it is expected na maibalik ang supply ng kuryente dito sa Dinagat Islands po. So ano situation natin ngayon sa mga evacuation centers? Kamusta na mga pamilya doon? We have 617 families na inilikas po kahapon at ngayon po ay they're under with the municipal level na nailikas sila. Yung kondisyon at sitwasyon nila ay okay naman po. And the provincial level, of course, the municipal level as well as the barangays are always ready. Naka-preposition po ang mga pangangailangan ng ating mga nailikas na ng mga dinagat noon. So for now, ang recommendation nyo is magstay muna sila sa evacuation or are they allowed to go home? It always depend on the development of the weather dito sa Dinagat Islands, sir. As of now, medyo kumalma naman na yung panahon at siguro kung okay na with approval sa munisipyo kasi it depends on the situation on the ground sa munisipyo kung okay na silang pabalikin sa kanilang mga bahay. Decision po yun ng ating municipal level at sa ngayon nakikita natin na kung magtutuloy-tuloy yung development ng panahon dito sa Dinagat Islands ay anytime within the day ay pwede po siguro na silang bumalik sa kanilang mga bahay po. Pero pagdating kaya sa livelihood, syempre small or big itong mga bagyo na dumadaan, yung pagbuhos ng ulan, merong naapektahan. So yung mga puno, kung mga taniman dyan, kumusta kaya yung sitwasyon? Hello po. Regarding with the agriculture, yung na-receive lang natin na data dito sa Emergency Operations Center po ay wala pong naitalang malaking pinsala sa ating agriculture. Pero if you walk around in the Dinagat Islands, sa mga gilid-gilid ng kalsada, napakalit lamang po nung epekto ni Bagyong Basyang dito. Yung nga sabi ko kanina, yung mga sanga-sanga lang ng kahoy. Pero ngayon, yung apektado ay yung ating mga mangingisda because the no sailing policy in the Dinagat Islands is still effective because we're still under signal number 2 po.
Alright, and of course, madaming tatanong no, if ano yung kailangan ng mga tao dyan in terms of relief goods, or do you have enough goods so far? And if so, ano yung sa tingin mong pwede pang dagdagan? Thank you so much for asking that one, sir. I really appreciate that, as well as the provincial level of Dinagat Islands. Sa ngayon po ay nakapreposition naman, meron naman tayong enough na resources o mga pangangailangan para sa ating mga inilikas. However, sa mga gustong tumulong o gustong magpaabot ng mga karagdagang tulong ay yung mga basic needs po ng ating mga inilikas na mga individual. As of now rin po, sir, hindi po rin po apektado yung ating water supply. So, meron naman pong tubig ngayon dito sa Dinagat Islands. Alright, well, thank you for all that information. Owen Gonzaga, Provincial Disaster Risk Reduction Media Information Communication of the Dinagat Islands. Maayong buntag.